ating katawan, sa ating kalusugan na napakahalaga sa katawan ng ating pumahal na Diyos. Ito po'y medyo mahaba, kaya papasimulan na po natin ang ating pag-aaral. Kagabi, itinuturo tayo ng mga Espiritu na buksan ng Biblia. Bakit tayo tinuturo? Isang katotohanan ang sinasabi na dapat natin buksan pag-aralan ng salita ng Diyos, sapagkat ito ang tanging paraan para hindi tayo mailigaw ng sanlibutan upang ang pagkasahandog ng Diyos at buhay na walang dahil mapasa atin. Kaya nga, kapag binuksan natin ang pinag-aralan ng Biblia, partikular sa ating mga kabataan, kapag bagang kasalanan malaki kapag nagbasa ng Biblia, para bagang patuloy ang tawag kapag nagbasa ng Biblia, para bang wala na sa panahon kapag nagbasa ng Biblia. Yung mga kabataan na ito ay parang hiya-hiya kapag nagbibigit ng Biblia. Pero kung inyong matamang babasahin ang pag-aaral ng Biblia, makikita nyo ang pag-asa ng Diyos ng ating mahal na Diyos. Itinuturo tayo ng Biblia sa pag-aaral ng panahon na tayo ay ililigaw. Ang sabi ng Biblia, maging ang mga hirang ng Diyos ay ililigaw kung hindi sila matamang nag-aaral ng kanyang banal na salita. Kaya napag-aaral natin na gabi na napakarami sekta ng pananampalataya. Lahat sila yung sasabi totoo. Lahat sila yung natutulong papunta ng langit. Subalit ang sabi natin pag-aaral, meron lamang isang kawan ang Diyos at meron lamang isang pastor. Kaya nga ang ginawa ng kaaway ng Diyos o ng bago ni Satanas ay iniligaw tayo sa isang katotohanan, dinala tayo sa isang kasinungalingan. Kaya nga ating inilahat sa inyo ang katotohanan ng kagabi. Kaya nga ating babalikan. Ang sabi dyan, meron natin ang paksang pinag-aaralan at inihahayag sa atin. Hindi lamang sa atin, maging sa buong sanlibutan. Katulad ng halimbawa ng kapangyarihan. Pag sinabing kapangyarihan, ang pandaraya at panguhuan ni Satanas, ang kapangyarihan ay ang konseho ng Iglesia. Ibig sabihin, ang pamamalakad, ang sistema ng Iglesia, yun ang kiniklaim nilang magpangyarihan. Pero ang sabi ng katotohanan ng Diyos, ang salita mismo ng Panginoon, ang Biblia, ang isang makapangyarihan na tanging sundin at tanging susundin lamang ng mga tao para hindi maligaw. Pangalawang paksa, yung panalangin. Ang itinuturo na sanlibutan na siyang pandaraya ni Satanas na kanilang tinagdan ay dalawang utusan na sabi sa utusan, huwag kang gagawa para sa iyo ng anumang larawan na ninyo dito sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilikuran sapagkat ako ang Diyos na panibugmuhin sa lahat. Kaya nga, ang sabi dyan, ang paksang panalangin, ang panghuhuan ni Satanas, ang sabi pwede sa mga imahe. Pero ang sabi ng katotohanan, ang banal na Espiritu ang sanalagi sa atin para tayo matutong manalangin. At ang ikatlong paksa, ang sabi dyan, ang kaligtasan. Ang kaligtasan, ang panghuhuan ni Satanas, ang sabi, gawa ng tao. Kaya nga maraming mga tao ang gumagawa ng mabuti. Bakit sila gumagawa ng mabuti? Para mapagtakpan yung mali. Bakit sila gumagawa ng mabuti? Para magkaroon ng merito sa Diyos. Bakit sila nagpipilitensya? Para magpatawad ng kanila
sa pamamagitan lamang ni Kristo, makakarating tayo sa Ama. Kaya nga, ang pamamagitan ay sa pamamagitan ni Kristo. Ang pinakalundok ng Iglesia noon na puro malinis, ang kanilang sinusunod ay ang Diyos, hindi ang tao. Ang pagsamba, ang pandaraya at panguhuwad ni Satanas, ang sabi linggo, unang araw. Pero malinaw na sinasabi ng Biblia, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Ano yung Sabat? Ang Sabat ay araw ng pagsamba at kapitong araw ng sa linggo. Kaya may tinuturo tayo ng kautusan saan? Sa kapitong araw na dapat sambahin ang ating Diyos, hindi ang unang araw. Ang unang araw ay linggo. Ang tinuturo ng Biblia ay ang Sabat, ikapitong araw, walang tawag niya Sabado. Ang kamatayan na ating pag-aaralan bukas, ang sabi dyan ay kaluluwa walang kamatayan. Kaya nga maraming panalangin. Kaya nga maraming mga ipinapanalangin. Para lang makaangat siya doon saan? Sa purgatorio o sa impyerno. Para makarating ng langit. Ang patay na, wala nang nalalaman. Pag-aaralan natin bukas yan. Para inyong maunawaan kung paano tayo dinadaya ng kakawin ng Diyos. Para papaniwalain tayo na ang ating mga mahal sa buhay ay bumabalik at pagkatapos ay kinakausap tayo. Pero ang katotohanan sinasabi ng Diyos, ng Biblia, ang kamatayan ay pagtulog lamang sa harapan ng Diyos. Ang bautismo natin pag-aaralan sa Miyerkules, ang panguhuwad at pandaraya ng Satanas at sabi, pwede na yung wisik, kahit bata pa yan, kahit sangkot pa yan, pwede na yung wisik, binyagan na yan. O, ang sabi ng talata sa Matthew 28, inyo yung pangalan ng mabuting balita sa lahat ng tinapal, sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga tao. Bautismoan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at ituro sa kanila na ganapin ang lahat ng aking mga itinuturo sa inyo. Paano magkakalam ng isang sanggol ang katotohanan ng tinuturo ng Biblia? Paano magpapasawa ng isang sanggol na hindi pa naunawaan? Kaya nga ang mga nagpapabautismo, tumatanggap sa Panginoon, ipinakita mismo ni Kristo ng isang halimbawa. Anong halimbawa yon? Siya'y nagpabautismo sa pamamagitan ng paglubog sa tubig. Ito ang tamang bautismo na sinasabi ng Biblia. Kaya ang katotohanan na sinasabi ng Diyos, paglubog sa tubig. Kalusugan na siyang pag-aaralan natin ngayon na binabaliwala ang sabi kautusang pinawalang bisa. Pero ang katotohanan na sinasabi ng Diyos, ito yung kautusan walang hanggan na sinabi pag-aaralan ngayong gabi. Ang title natin pag-aaralan, mabuting kalusugan, pag-asa na ito ng Diyos. Kung mabuti ang ating kalusugan, masaya tayo. Kung mabuti ang ating kalusugan, tayo ay kasama at kabahagi na gumagawa sa gawain ng Diyos. Kung ating susundin, pag-aaralan, ang Biblia patungkol sa batas ng kalusugan, malalayo tayo sa mga sakit. Hindi tayo magkakaroon ng cancer. Hindi tayo magkakaroon ng malubhang karamdaman. Kung alam lamang natin ang tamang itinuturo ng Biblia patungkol sa ating kalusugan, partikular sa mga kabataan. Ang nakakalungkot, pilit na binubulan tayo ng away ng Diyos o ng bago ni Satanas para masira ang ating kalusugan. Kapag nasira ang ating kalusugan, ang sisisihin natin sino? Ang Diyos. Sasabihin natin, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Panginoon, bakit nangyari ito sa akin? Panginoon, bakit pinahintulot mo mangyari ito? Pero pag nakita natin ang katotohanan, tayo mismo pala ang may kagagawan, ang may kasalanan kung bakit tayo naratay sa anumang o sa panig ng karamdaman. Kaya nga, natin tutuhayan ang pag-aaral na ito. Alam ba ninyo, panahon kung saan ang bayan ng Diyos ay captive, ibig sabihin sila ay nabilanggo, nasako. Bayan ng Diyos na sumusunod sa kanyang kautusan. Mga anak ng Diyos na sinako ng mga bansang hindi naniniwala sa Diyos ng Israel. Pero, ang mga anak ng Diyos na nakasama sa pagkapihan ay meron mga kabataang malulusog. Kabataan ang pwedeng magamit ng kaharian na sumabog sa kanila. Kabataan na matuno
kalusugan at magkaroon ng kasaganaan sa ating physical na katawan. Tunghayan natin ang kasaysayan sa aklat ng Daniel chapter 1, 8 hanggang 15. Mamamama kayo dito, lalo na yung mga kabataan. Okay. Ang sabi ng verse 8, ngunit ibinasya ni Daniel na nung sila'y subukin, na nung sila'y iwalay, na kung saan sila ay binigyan ng mga pagkain ng hari at mga inumin, hindi natukso si Daniel kasama ng kanyang mga kaibigan. Patuloy pa rin silang nagtapat sa Diyos, nagtiwala sa Diyos sa kabila ng sila'y captive ng isang kaharian. Patuloy pa rin ipinakita sa kanilang buhay ang katapatan sa Diyos, kaya nga pinagpala sila ng ating Panginoon. Kaya nga, kung tayo susunod sa Diyos, mga yagtipon, pagpapalayan tayo higit ng ating mahal na Diyos. Kaya nga, ano naging tugon ng mga kabataan na ito, nung siya'y inuwalay na hari. Okay, sundan natin. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alaman na kanyang iinom o iniinom. Ang sabi diyan, hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng ano? Ng pagkain mula sa hari. Abay mo kayo kaya nahinan ng pagkain ng presidente ng kanyang kinakain. Ano kaya ang gagawin ninyo? Di ba katanasan sa probinsya kapag mayroon tayong okasyon? Iba yung pagkain ng bisitang pandahal. Di ba? Kakaiba yung pagkain, no? Ng importanteng bisita kaysa sa pangkaraniwan. How much more ito na pagkain ng hari kanyang inihanda para ipakain sa mga kabataan ng Israelita dahil ang kanyang layunin ay maging matipuno ito para magamit niya sa kanyang mga army. Magamit niya bilang mga sundalo at magamit niya sa kanyang kaharian. Kanya nga iniwanan niya at ang sabi niya sila yung pakakainin bubusugin at ang pagkain ng hari ang ibibigay ng pagkain sa kanila para sila lumusog. Kaya nga, nakita ni Daniel ang mga pagkain ito. Kaya nasabi ni Daniel, hindi ko turunisan ang aking sarili nang dahil ako sa mga pagkain na binibigay ng hari. Ang sabi ni Daniel, pati ng kanyang mga iniinom. Yung anak na iniinom ni Eraton, di ba nabalita? Magkano yung isang bote? Yung isang bote halos makakapagpatayuan ng isang iglesia dahil sa mahal ng alak. So, ibig sabihin, hindi basta-basta, hindi mangaraniwan. Ang alak na sinner, kina Daniel kasama ng kanyang kaibigan, hindi mangaraniwan sa buong pag-akala ng hari, ito yung makakabuti sa kanilang kalusugan. Pero ang mga kabataan, alam nila kung ano yung makabubuti sa kanila sapagat ito ang itinuro ng Diyos. Ito ang maganda sa mga kabataan ito. Kanilang natutunan sa pamamagitan ng kanilang mga magulang ang tamang pagpasok ng pagkain sa kanilang mga katawan. Kaya nga, kahit sila tuksoin at yahinan ng pagkain ng hari, nire-reject nila. Tinanggihan nila. Kaya ang sabi niyan, kaya kanyang hiniling sa pinuno ng Eunuko na paintulutan siya huwag tungisan ang kanyang sarili. Asal sa pulong kawal ay ayaw kong tungisan ang aking sarili sa pamamagitan ng pagkain ng hari at ng iniinom ng hari. So ang Eunuko o yung pinakapunong kawal na nagbabalik sa kanila, nag-aalala siya sa mga ibinili ng hari ang mga bataan na ito sa kanyang pamumuno. Sundan natin. At pinahintulutan ng Diyos na si Daniel ay tumanggap ng lingap at habag mula sa pinuno ng Eunuko. Ibig sabihin, doon pa lamang sa paninindigan ni Daniel na hindi niya tutungisan ng
sa yulo ko na ito. Okay, sundan natin. Ang sabi ng talata, sinabi ng pinuno ng mga yulo ko kay Daniel, ako'y natatakot na baka makita ng aking Panginoong Hari na nagtakda ng iyong pagkain at inumin na kayo ay nasa mas masamang kalagayan kaysa mga kabataan na inyong kasinggunan. Kaya ilalagay ninyo sa panganib ang aking ulo sa hari. Oh, sabi niya ang yulo ko, nakipagkatpirari sa Daniel. Sabi niya, Daniel, hindi pwede ata yan. Ipinilit kayo ng hari sa akin. Pag nasumpungan ng hari na mas payat kayo at malnourished kayo sa inyong kasinggulan, walang pagsalang papatayin ako ng aking Panginoong Hari. Kaya hindi pwede. Ang sabi ng yulo ko. Pero ano ang ginawa ni Daniel? Ang sabi ng talata sa aklat ng 11, nang magkakayo'y sinabi ni Daniel sa katiwala na hinirang ang pinuno ng mga eunuko upang mamulong kina Daniel, Ananias, Misael, at Azarias. Ang sabi diyan, subukin mo po sana ang iyong mga lingkod. Ang sabi ni Daniel, subukin niyo po sana kami sa loob naman na 10 araw. Bigyan mo kami ng gulay na makakain at tubig na maiinom. Wow, para insulto ito. Kanino? Para sa isang punong kawal. Nagandaan ang hari ng masarap na pagkain. Pag sinabi masarap, unang-una ano yun? Normal na yun sa isang masarap na handaan. Meron isang malaking. Alam niya na. Maraming mga karne. Di ba? Iba't ibang mga luto yan kasi special ang binibigay sa kanila. At pagkatapos, hindi naman basta inumin. Hindi nang basta inumin. Kundi pa naman ito'y mga grape juice, mga imported na mga juice na kanila nangyari kay Daniel at sa kanyang kaibigan. Pero ano ang iniling ni Daniel? Parang magtataas tayo ng kilay. Nireject ng mga kabataan na ito. Kayo kaya kabataan. Ano kaya sasabihin niyo? Wow! Ang sarap ng pagkain! Sibo ka na! Siguro gano'n na gagawin natin na. Pero tunghayin natin. Tingnan natin ang kasaysayan. Kung paano ang Diyos ay binigyan lima at pinagpala ang mga kabataan na ito na sumusunod sa Kanya. Ibig sabihin ng pinakalundo nito ay yung nagiging masunurin sila sa Diyos. Kaya kalusog ang handog ng Diyos. Biyayang galing sa Kanya kung tayo'y susunod sa ating mahal na Panginoon. Okay, tumayin pa natin. Bigyan mo kami ng mga gulay na makakain at tubig na may inom. Okay, yun ang hiniling nila. 10 araw na ang hiniling nila. Di ba? Kasi kawawa naman yung punong kawal. Kasi kung lalabas na sila'y payat, mga payakot, malnourished, siya ang papatayin. Kasi siya ang namahala sa kanila. Okay, ano pa ang sinasabi ng Biblia? Ano naging resulta? Okay. Sa verse 10, sinasabi dyan, pagkatapos ay ihambing mo ang aming anyo sa anyo ng mga kabataang nagsisikay ng pagkain ng hari. At ayon sa iyong makikita, ay gawin mo sa iyong mga lingkod. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng problema, at naging mas payat sila sa mga nagsisikay ng pagkain ng hari, ang sabi ni Daniel, gawin mo kung anong nais mo para sa amin. Ang sabi ni Daniel. Okay, ano pa ang sinasabi ng talata? Verse 14. Kaya, sumang-ayon siya sa mukha nito at sinubok sila sa loob na 10 araw. Ibig sabihin, makulit si Daniel. Pero sabi niya, nakataan mo lang ng 10 araw. Sa loob ng 10 araw, kapag nakita mo na mas payat kami sa mga kabataan niya na kumakain ng pagkain ng hari, gagawin namin kung ano ang iniuutos ng hari. Ang sabi ni Daniel. Kaya napapayag nila ang yulo ko. Ano naging resulta? Mga kaibigan. Okay, tingnan natin kung ano naging resulta ng kumain ng gulay at uminom lamang ng tubig kaysa sa mga kumain ng pagkain
Ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, nung sila'y matamang sumunod sa Diyos, pinagpala sila ng Panginoon sapagkat ang pagkain dinisenyo ng Diyos ay kanilang kinain, kaya nga lumusog at napabuti ang kanilang katawan. Dinisenyo na ng Diyos para sa isang pagkain na makakabuti para sa akin. Dinisenyo na ng Diyos para sa mga pagkain magbibigay sa akin ng ibayong sigla at kalusugan ng ating katawan. Dinisenyo na ng Diyos para mapabuti ang ating katawan kung ipapasok natin yung tamang disenyong pagkain na dinisenyo ng Diyos para ating kainin. Ngayong gabi, mamamangha kayo kung paano tayo pinulag ng kaaway ng Diyos para may tago ang isang katotohanan na ginagawa natin Diyos ang ating sarili, partikular ang ating mga tiyan. Kaya nga nung sumunod sila sa Diyos, mas naging malusog, mapulit, mataba ang mga kabataan kumain ng mga gulay at uminom lamang ng tubig kaysa kumain ng pagkain ng hari na alam naman natin kung anong pagkain ng hari at ang inumin na iniinom ng mga hari. Bakit? Sapagkat Diyos ang gumawa ng himala at pagpapala sa mga kabataan ito na sumunod sa ating mahal na Panginoon. Napakabuti na ating mahal na Panginoon. Tayo magkakaroon ng isang pag-asa bukas sa kinabukasan kung tayo susunod sa ating Panginoon. Magkakaroon ng pag-asa ang ating kalusugan kung susundin natin ang batas na kalusugan na sinasabi ng Biblia. Subalit mararating tayo sa balik na karamdaman ng iba't ibang klase ng mga sakit na walang kagalingan kung magwawalang bahala tayo sa ating katawan, gagawin natin Diyos ang ating sarili, partikular natin yan, kung anong maitigin natin, magustuhan natin, ipinapasok natin sa ating katawan. Mamamatay at mamamatay nga tayo na wala sa panahon, wala sa oras. Kaya may nagpapasalamat sa Panginoon. Nakilala ko siya. Kung hindi ko siya nakilala, baka wala ako sa inyong harapan. Kung hindi man alagayin ako, baka nasa ilalim na ako ng lupa, sapagkat inapuso ko ang aking sarili sa pamamagitan ng mapagpasok ng mga pagkain hindi makakabuti, mga inumin hindi makakabuti. Kaya salamat sa Panginoon. Nakilala ko siya. Nakita ko ang kabutihan ng Diyos kung paano niya ginabayan ang mga kabataan na sumunod sa Kanya. Mangyayari din ito sa inyo, mga kabataan, sa ating mga magulang. Hindi pa huli ang lahat, meron pang pag-asa bukas. May pag-asa sa kinabukasan sa ating kalusugan kung susundin natin ang ating mahal na Panginoon. Okay, ano magiging bunga kung susunod tayo sa batas ng kalusugan ng Diyos? Taas na ako ng Seventh-day Adventist ay nagtuturo ng tamang kalusugan. Bakit? Sabagat ito ang sinasabi ng Biblia na kung mabuti ang ating kalusugan, ang ating katawan, masaya tayong sasama sa Diyos. Ang Seventh-day Adventist ay mapala sabagat nakita nila ang katotohanan tungkol sa batas ng kalusugan. Mapalad ang mga Seventh-day Adventist. Bakit? Sabagat ang disenyong pagkain para sa mga tao ay kanilang nakita na pag-aralan at kanilang ibinabalita sa lahat ng mga tao. Kaya purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Ano magiging bunga kung susunod tayo sa batas ng kalusugan ng Diyos? Unang-una, walang anumang malalang karamdaman ang ating mararanasan. Kaya ito, walang malalang karamdaman na mararanasan ang mga anak ng Diyos kung sila lamang matamang susunod sa batas ng kalusugan mismo ng Diyos na inihahayag ng Biblia. Ano ang pangako ng Diyos? Ano ang kanyang salita? Sa aklat ng Exodus chapter 15 verse 21. Basahin natin. At sinabi, kung iyong dinigin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong dinigin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin
Kaya sabi niya, kung tayo ay makikinig sa Diyos, walang ilalagay na karamdaman sa atin ang Diyos. Bakit? Tingnan niyo ang iba't ibang uri ng mga sakit na nakamamatay. Pag hindi natin pinakinggan ng Diyos at nagbaliwala, ang mga sakit sa puso ay mapapasa atin. Ang mga iba't ibang uri ng kanser ay dadapuan tayo. Mga atake sa utak, mga sakit sa baga, at lalo na yung diabetes. Na dati ay hindi alam niya, hindi kilala. Pero matagal pang panahon pa ng ihinto, nung pinag-aralan nila ang mga mamis, ang mga namatay ng mga hari, ang kanilang mga pinakain, ang kanilang mga lifestyle noon, nasubukan na ang mga malalang karamdaman na ito ay nasa kanila pala. Kaya pala, sabi ni Daniel, hindi ko tutungisan ang aking katawan sa pagkain ng mga hari, sa pag-ayaw magkaroon ng malalang karamdaman, dahil mahal ko ang aking Diyos, kaya susunod ako kung ano ang batas na kalusugan na sinabi ng aking mahal na Panginoon. Kaya sabi ni Daniel, gulay lang at saka tubig. Okay na yun? Walang sikreto, kundi katotohanan naman ang sinunod ni Daniel, kaya siya naging malusog. Kaya sabi niya, ang lahat ng mga paunay sa hinagamatay na ito ay hindi nila naranasan. Pero kung hindi tayo mag-iingat at hindi susunod sa Diyos, mapapasa atin ay iba't ibang uri ng mga karamdaman na yan na siya paunay sa ng mga sakit at kamatayan ngayon. Wala pa sa panahon talaga na mamatay ang mga tao. Kaya nga ang katawan natin ay hindi swerte ang bagay na sinasabi natin, bakit yung aking kapatid mataba? Sinuwerte siya. Hindi mga kapatid. Yan ay dahil sa maingat at pagsunod sa ating mahal na Panginoon, sapagkat tayo sumusunod sa Kanyang salita. Kung susundin natin mismo ang Diyos na siyang Panginoon natin, mapapabuti ang ating kalusugan. Pero kung naging Diyos natin ay ang ating tiyan, mapapahamak tayo mga kapatid. Pangalawa, ano magiging bunga kung susunod tayo sa batas na kalusugan ng Diyos? Ang sabi dyan, tatagal at magiging mahaba ang ating buhay. Totoo yan. Kung tayo susunod sa Diyos, magiging mahaba ang ating buhay. Sabagat yan ay napatunayan sa Biblia. Katunayan, sa aklat ng Genesis chapter 5 verse 27, at ang lahat na naging araw ni Matusalem ay 169 na taon at siya nakatay. Gusto niyo mga buhay na kahit edad? 969. Bakit? Dahil sinunod niya ang batas na kalusugan ng Diyos, hindi niya pinasa ang mga bagay na makakapinsala at makakasira sa kanyang katawan. Kaya inapon niya ni Daniel, pero namatay pa rin. Bakit? Dahil ang sabi ng Diyos, kapag nagkasala ng tao, walang pagsalang siya'y mamamatay. Pero kahit ang tao ay mamatay, abutan mo ng kamatayan. Ang biyaya ng handog ng Diyos, ang kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan. Dahil sa kamatayan, meron pa rin pag-asa kung susunod tayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya na, ang sabi ng Biblia, kung tayo susunod sa batas na kalusugan ng Diyos, ang magiging bunga nito, magiging mahaba ang ating buhay at walang anumang walang karamdaman na ilalagay ang Diyos sa atin. Subalit na dahil sa kasalanan, noong panahon na yan, ay umikli ang buhay ng tao dahil ang kanilang naging Panginoon ay iyan mismo, hindi na natin Panginoon. Kaya nga sabi ni David sa kanyang mga awit, ilang taon na lamang ilang taon dito sa lupa? 70. At kung medyo maingat siya, nasa 80 pa. Pero, bawal marayuma ang kanyang nararamdaman. Sinangay, narayuma ka na? Oo, tiyak yun. Kahit ako nararamdaman ko na. Bakit? Dahil ito'y bunga ng hindi ko pagkaalam sa batas na kalusugan ng Diyos, inabuso ko yun, kaya inaani ko ngayon. Pero salamat na kilala ko pa rin siya, natuwasan ng konti.
sa banig na karamdaman dahil hindi natin sinusunod ang tinig ng Diyos. Pang-apat, masaya tayo o pangatlo, masaya tayong sasamba sa ating mahal na Panginoon. Paano makasamba kung ikay mayroong cancer? Ramdam mo na ikaw ay hapong-hapo, parang kandilang nauupos. Paano mo appreciate ang pagsamba? Paano mo appreciate ang kabutihan ng Panginoon kung ang ating katawan ay puno na ng karamdaman, wala ng karamdaman? Kaya hindi tayo makakasamba ng masaya. Kaya susunod tayo sa Diyos, ang sabi niya, masaya tayo sasama sa Kanya. Bakit? O, ang sabi ng Biblia, sapagkat kayo pinili sa halaga, luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Ang ating katawan, ang ating sarili, ang siya natin dapat ipagsama sa Diyos. Walang proxy. Hindi mo pwede yung ating kayamanan. Hindi mo pwede itulong natin yung ating kayamanan para lang tayo magkaroon ng merito sa Diyos kahit hindi tayo sumamba. Okay na yun, hindi. Ang sabi ng Biblia, ang ating katawan, kaya meron isang sama na itinakda ang Diyos, meron ikapitong araw na itinakda ang Diyos para natin siyang sambahin sa ikapitong araw. Kung hindi tayo susunod sa batas ng kalusugan, magkaroon tayong malalang karamdaman, paano tayo makakasamba sa ikapitong araw? Problema malaki. Kaya ang Diyos ay napakabuti. Dinisenyo tayo at ibinigay niya ang tamang disenyo ng pagkain para sa atin para tayo guminhawa, lumusog ang ating katawan at masaya tayong sasama sa Diyos. Nalulwalhatin natin siya sa pamagitan ng ating katawan na siyang pinagpala ng Diyos. Kapatid, kaibigan, maaaring tayo nasanay na sa panlasa ng mga bagay na pinapasok natin sa ating katawan. Hindi pa huling lahat. Meron pang pag-asa sa kinabukasan. Ngayon gabi natin malalaman ang batas ng kalusugan ng Diyos. Kung gagawin natin, mababago ang sistema ng ating katawan, makakasunod ayon sa disenyo ng Diyos para sa atin. Okay. Panghuli at ang pang-apat, ang sabi dyan, magiging matalino tayo. Oo, magiging matalino tayo. Magiging pantas ang sabi ng Biblia. Totoo ba yan? Kailan lang nabalita ang isang naging top sa nursing exam? Hindi ko siya pinagmamalaki dahil siya is very athlete. Pero pinakukuha nung siya interviewin. Alam niyo ba kung ano sinabi niya? Yung kanyang mga magulang ay mga vegetarian. Pati siya natutong kumain ng gulay. At ano ang binigay na pagpapala ng Diyos? Naging matalino. Hindi niya kinahiya nung siya interviewin live sa TV. Dahil sabi niya siya ay naging vegetarian. Dahil ito ang tinuro ay minunan ng mga magulang niya, sa isang reliyon na ang tinuturo ay bumalik tayo sa dati disenyo ng Diyos para sa tao na kumain tayo at ikaso sa ating katawan ang original na diet ng ating katawan. Si Daddy o si Daddy Bautista, ilang beses na nagpatotoo kung hindi siya nagbago ng kanyang diet, baka hindi na natin sa kasama ngayon at baka hindi siya naging chairman ng barangay ng Arpapa. Pero purihin ng Diyos, pinago siya sa pamagitan ng pagpapalit ng kanyang diet. At hanggang ngayon, still kicking. Ano dati? Malakas pa siya. At patuloy na naglilingkod at pinaglilingkuran ang kanyang constituent doon sa Arpapa, lalo na ng aming iglesia. Kaya purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Magiging matalino tayo. Ang sabi ng Biblia, ang naging kinalabasan sa aklat ng Daniel 1:20 para sa mga tao at kabataan ito na sumunod sa Diyos. Ano ang naging papapalang tinanggap nila sa Diyos? Ang sabi niya, at sa bawat bagay tungkol sa karunungan at pangunawa na inusisa ng hari sa kanila, kanyang nababasan na sila'y 10 ulit na mas mahusay kaysa sa lahat ng mga salamangkero at mga engkantador na nasa kanyang buong kaharian. Nasusunod
paborito ng aking mga upo. Pag nakaisa ako, sila mga dalawa-tatlo. Pinapakayaan namin. Basta importante kumain sila na kumain ng prutas. Pero pag hindi mo dinalatan ng ibang prutas at pag hindi mo iniwan, makabulok din. Bakit? Talagang tamad yung aking mga anak. Pero masipag sila kumain. Pag dinalatan mo, inihain ko sa kanila, ubos ka agad. Pero pag hindi mo binalatan, hindi mo nilinis, makabulok lang yan. Kaya hindi sila gagawa. Kaya kami nagtsatsaga, pinabalatan at pinaayos, sinisip sa kanila para sila makakain ng prutas. Bakit? Dahil nasanay ang lasa ng ating mga tila sa mga pagkain iniyaman na sa libutan para tayo dayain sa ating mga diet na para palang hindi na masarap yan. Ito ang masarap ngayon. Kaya ang marami mga fast food chain. Hindi ko yung tinutulig sa maaaring kumain tayo, pero piliin natin ang mga bagay na makapagbibigay sa atin ng kalusugan. Meron yung binigay na panuntunan ng Diyos para sa mga pagkain ipapasok natin sa katawan na malinis at marumi. Huwag natin ipasok yung marumi. Ipasok natin yung malinis na sinabi ng Biblia. Pag pinasok natin yung malinis, mapapapunit tayo sa harapan ng Diyos. Pero kahit sinasabing malinis pa ngayon, ang mga hayop na sinabi ng Biblia, dahil sa kasalanan, dahil sa kasakiman ng mga tao ngayon, nagkakaroon na rin ang problema ang mga hayop na dating malinis. Di ba nabalatan yung mad cow disease? Diba? Ano yung pinapakain sa kanila? Bakit nagkaroon ng mad cow disease? Ang original na diet ng baka ay damo. Pero ang ipinakain sa kanya, iba. Yung mga nabubulong na mga karne na ginigiling, ginagawa nilang pins, yun ang ipinakain. Yun ang nasubukan. Kaya ang nagkaroon ng bakterya at nagkaroon ng mad cow disease, at kung kakainin mo yun, magkakaproblema ka. Kaya nga kung tayo babalik sa original na diet, safe na safe tayo. Okay, sabi dyan, lahat ng mga pulukan na nagkakabunga, ito yung masaganang pagkain ibinigay ng Diyos noon pa man sa ating unang mga magulang. Masarap na mga prutas, mga gulay na ibinigay ng Diyos para tayo maging malusog, katulad ni Daniel, katulad ni Meshach, katulad ni Abednego, katulad ng mga Israelitang kawataan na sumunod sa Diyos kaysa sa kanilang mga tiyan. Ang likas natin pag nakakita tayo ng napakaraming pagkain na sa tingin natin napakasarap. Walang patunganggang sige, sige, kain, kain, kain. Kaya naging problema ang ating mga malalang karamdaman. Masarap kumain, pero dapat magkaroon tayo ng disiplina sa ating pagkain. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ngayong gabi, malalantad ang pandarayan ni Satanas. Ngayong gabi, uhuwalan natin maskara si Satanas kung bakit tayo dinadaya ang kanyang layunin, bakit niya tayo dinadala sa isang kaparaanan na lihis sa katotohanan para tayo magkasakit at pagkatapos ay sisihin ng Diyos, itakwin ng Diyos, kalimutan ng Diyos. Pero ang katotohanan, ang Diyos na Diyos ng pag-ibig, gusto niya tayo guminhawa. Gusto niyang makabuti ang ating katawan. Sumalit kung hindi tayo susunod sa Kanya, pagdating ng panahon, maraming sisisihin natin ang Panginoon. Bakit? Sapagkat binulag tayo ng kaaway ng Diyos para sisihin siya. At kapag sinisin natin ng Diyos, ang pagkasa para sa kinabukasan, hindi mapapa sa atin. Mawawalay tayo, mapapayuwalay tayo, at ang layang iniyanda ng Diyos para sa magiging tapat ay hindi mapupunta. Bakit? Sapagkat nagpabulag tayo sa kaaway ng Diyos. Ang sabi niya, panguhuwan o pagdarayan ni Satanas, isang palukala upang sirain ang ating kalusugan. Pag sira ang kalusugan, sira ang pamilya. Pag sira ang pamilya, sira ang reliyon. Pag sira ang reliyon, problema sa iglesia. Pero kung malusog ang bawat kaanib, spiritually, physically, tuloy ang gawain ng Panginoon. Masiglang gumagawa sa gawain ng Diyos.
ay kumakain ng walang katumangga, ang kanyang nagiging Panginoon ay ang kanyang tiyan. Paano nga ba natutunan ng tao ang pagkain ng karne na hindi disenyo sa kanya? Pero natin na natin na tayo kumakain ng karne. Okay. Balikan natin ang kasaysayan. Noong panahon ni Noe, ang sabi ng Panginoon, ang mga nasa isip at puso ng mga tao ay puro kasalanan na lamang. Ang sabi niya, gugunawin ko ang mundo. Noe, ang sabi niya ay maral ka. Sabihin mo sa mga tao, magsisipag pa rin sa akin. Ang sino mo sumakay sa malaking tao, ang sabi niya, maliligtas, hindi mapapahama. Pero kung hindi sila makikinig ang sabi ni Noe, ang sabi ng Diyos, sila mapapahama at sila manununod sa malaking pagpaha. Pero nakakalungkot ay hindi sila nakinig. Ano nakinig lamang ang kanyang mga kasama na kanilang mga asawa at kanyang asawa o asawa ni Noe. Sila lamang ang naligtas. Subalit, paano makasurvive ang pamilya ito? Sa mga matagal na araw, matagal na panahon, nalalagay ang tubig at wala silang makakain. Paano sila kakain ng mga punong kahoy na nagkakabunga? Paano sila kakain ng mga gulay? Dahil ang buong sanlibutan ay pinuno ng tubig. Kaya nga, nagpili ng Diyos kay Noe. Ang sabi niya, sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpirito. Napakaraming pinasakay ng Diyos kay Noe. Nagsabi niya, kumuha ka ng 7 pares na hayop na malinis, na lalaki at kanyang babae, at sa mga hayop na hindi malinis, ay 2 ng lalaki at ng kanyang babae. Ang sabi sa kasaysayan, magsakay ka ng 7 pares na hayop na malinis, 2 pares na marumi. Ano ba ang bonus ng Diyos? Bakit nagsakay pa sila marumi? Di sinasabing malinis na lang ang sinakay para sana hindi na mapahama ang tao pagdating ng araw. Oo, ang Diyos ay mayroong bonus. Bakit siya nagsakay ng 2 marumi? Sabagat ang sinakay na marumi ng Diyos, sila yung maglilipid at maglilinis sa sanlibutan na kung saan ito ay natutumihan. Kaya nga, balanse ang mundo. 7 pares na malinis at 2 pares na marumi. Kaya nga, isinakay ito sa malaking taon. At ito'y magsisilbing alternatibong pagkain pansamantala ni Noe at ng kanyang mga anak. Sapat matagal silang nasa loob ng daon, kinakailangan sila ay kumain, subalit pinahintulot ng Diyos na kumain sila ng malinis na mga hayop. Alam ng Diyos kung alin ang malinis. Alam ng Diyos kung alin ang marumi. Bakit? Siya ang may likha ng mga hayop na ito. Kaya nga, nung matapos ang baha, nung matapos na ang pagbaha at nagkaroon ng pagkakataon na magtanim, ibinabalik tayo ulit ng Diyos sa dating original na diet natin. Pero nakasanayan natin na kumain ng karne. Pero dahil ang Diyos ay napakabuti, ipinahintulot niya ito. Pero ang kailangan ang ating kainin ay ang bagay na malinis na sa itinakda ng Biblia. Ngayon natin titignan yung mga palatandaan ng mga hayop na malilinis na ipinahintulot ng Diyos na kung pwedeng kanin. Hindi nagkulang ang Diyos kailanman. Pagkaman ibinigay niya alternatibo ito, pero nagbabala siya sa kanya. Narito ang mga malilinis na hayop na kung pwede ninyong kainin. Kung hindi kayo matiis, katulad ng mga Israelita na humingi ng karne sa Diyos dahil hindi sila matiis. Binigay ng Diyos ang mga hayop na malinis para hindi sila magkasakit. Ano-ano ba yung mga palatandaan na ibinibigay ng Diyos? Pag-uwi ninyo, basahin niyo sa aklat ng Leviticus 11 at saka sa Deuteronomy chapter 14. Inyong makikita doon kung ano yung mga bagay na malinis na ibinitulot ng Diyos na kung pwede natin ipasok sa ating katawan. Ang sabi niya, inyong salitay sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Ito ang pinahintulot ng Diyos. Alin bang may hatya pa na baka at umumuya sa mga hayop na inyong makakain. Ano palatandaan? Baka ang paa at umumuya. Ang palatandaan ng malinis na hayop dito sa lupa na pinahintulot ng Diyos para ipasok sa ating katawan. Katulad ng baka sa mga tiyalay pa at umumuya, pinahintulot ng Diyos na kung pwede natin kainin para maging pagkain natin. Ang isang hayop na ito, mga
lilipuin. Nasanay tayo. Nakapulatan natin. Pero kung tayo'y makikinig at susunod sa Diyos, magtatagumpay tayo. Yan ang business namin dati. Nagkiling kami ng baboy. Subalit nang malaman namin ang katotohanan, amin itong tinanggal. At hindi kami pinabayaan ng Panginoon sapagkat kami nagpasakop sa Kanya. Oo, mga kapatid, ano sinasabi naman sa mga bagay na nasa tubig na palatandaan ng Diyos? Mga palatandaan ng mga hayop sa tubig na malinis na pinahintulot ng Diyos na kung pwede kainin para hindi tayo malikaw. Ang sabi ng Leviticus 11:10, ang mga ito ay inyong makakain sa mga nasa tubig. Alinmang may mga paligpit at mga kaliskis sa tubig, sa mga dagat at sa mga ilog ay makakain ninyo. Ito ang sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng kaaway ng Diyos, lahat yan. Kinrain ng inyong Diyos na mabuti. Tama ang sinasabi ni Satanas. Kinrain ng God ang lahat na rin sa ibabaw ng lupa na mabuti. Pero hindi sinabi ng Biblia na mabuting kanin. Mabuti ang pagkalika sa baboy. Bakit? Kasi siya tagalinis ng dumi na sa libutan. Mabuti ang pagkalika sa mga limaw at mga hipon sapagkat sila tagalinis ng dagat. Mabuti ang pagkalika sa mga shellfish sapagkat sila tagalinis ng toxic sa dagat. Kaya nga pag sinabing may red tide, unang-unang tinatamaan yung mga shellfish. Alam natin ang katotohanan. Subalit tinatanggihan natin. Kaya tayo nagkakaroon ng problema sa ating buhay. Ang lahat ng malingkod ng Diyos na katamang sumusunod sa Kanya, nakatala sa Biblia na hindi sila kumain ng mga bagay na hindi pinahintulot ng Diyos. O, sabi dyan, ang lahat ng walang paligpik at kaliskis sa mga dagat, sa mga ilog at sa lahat ng mga manglo sa tubig at sa lahat ng may buhay sa tubig ay pawang karumal-tumal. Marumi nga ito sa inyo. Yan po sinabi ng doktor na sabi niya kung nakakain ng mga seafoods, mas pinapaniwala natin ng doktor. Pero matagal na nang sinabi ng Diyos na huwag ninyong kakanin, magkakaroon kayo ng problema sa inyong kalusugan. Hindi natin pinapakinggan. Mas pinapakinggan natin ang tao kaysa sa Diyos. Pagka may problema ng ating kalusugan, doon tayo bumabalik sa Diyos. O, kapatid, kaibigan, makinig tayo sa Diyos, ibinabalik tayo sa original diet natin. At ang original diet natin ay ang fruits, nuts, grains, and vegetable na siya makakabuti sa ating kalusugan. No? Sabi ko dyan, narito ang ilang pandinilan at pantarayan sa taas. Mga inuming may alcohol o alak. Ang sabi ni Daniel, tubig lang. Pero hindi tayo magkakita sa tubig. Yung unang merong maliit na content ng alcohol, yung iniinom natin. Sa mga kabataan na nagpapasimulang uminom na may alcohol, huwag ninyong ituloy. Bakit? Pagka hindi na kayo masiyahan sa dosage ng alcohol na content, magkakaroon kayo ng mas matapan. Kaya nga hindi na beer ang ininom pagka wala ng tama. Ano ininom? Yung matapang na alak na lang para malasing. O, sabi niyan, ano ba ang tinuturo ng Biblia tungkol sa alcohol? Ang sabi ng Panginoon 21, ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay magugulo, at sino mang napaliligaw sa kanila ay hindi pantas. Talagang magulo. Lahat ng mga ginagawang krimen ngayon, lahat ng mga aksidente sa mga kalsada, yan ay dala ng kalasingan, dala ng pag-inom ng alkohol. Bakit? Wala sa katinuan, wala sa sarili katinuan. Kaya nga nagkakaroon siya ng problema. Kaya nga mga kabataan, huwag na ninyong susubukan uminom. Sapagkat pag sinubukan ninyo, maaadik kayo. Bakit? Ang sabi ng pag-aaral, ito'y nakaka-adik. Ito'y sumisira ng mga selula sa utak. Malaki ang epekto nito sa ating abilidad ng mga tuwirang mabuti. Kaya nga pagkakailasin ay sila ang tuwiran. Kaya pagkailasin ito kayo magpapatalo.
ng alak. Oh, sabi ng Biblia, lumayo kayo dito. Ano ba na nakatagdag ng pogi kung maganda tayo nagsishot-shot na? Katulad ng mga advertisement kayo, hindi mo naririnig. Anong model na sinusunod natin ay magdadala sa ating kapamahan. Hindi yan magdadala sa atin sa kabanalan, kundi dadalhin tayo yan sa kapamahan. Kaya mga model niyan, huwag niyo mahanahan. Hangaan pa ninyo si Daddy. Bakit? Sabagat siya binago ng Diyos. Binago siya ng Panginoon. Katulad din ni Brother Romy, binago siya ng Diyos. Ang alak na ito ay kanilang niiwasan. Ganun din ang pandalayan sa taas sa maruming hangin. Pilit natin ginagawa ang mga bisyo ito dahil iniisip natin ito ay tama, iniisip natin ito mapapabuti, iniisip natin ito ay ating kagustuhan. Pero hindi natin alam, mapapahamak tayo. Kaya nga, siyempre natin sa itinuturo din sa mga kabataan sa lahat ng mga tao na huwag maninigarilyo. Nakakapinsala hindi lamang sa ating katawan, maging sa kapaligiran. Dahil ang hangin malinis na nilikha ng Diyos, napaparumi ng mga sigarilyo ito. Kapag kayo kayo nanigarilyo, kita ninyo mangyayari sa inyo. Sabi dyan, meron ng babalat na nakalagay, pero pilit pa rin natin ginagawa. Ang sabi dyan, wanting cigarettes aratatib. Kita niyo yung butas sa kanya lalamunan? Malamang mangyayari sa atin ito. Pagka hindi kayo tumigil sa maninigarilyo, kapag kayo nanigarilyo, dapat ng panahon, ganito ang mangyayari sa inyo. Katotohanan niya, ano ba? Cigarettes cause fatal lung disease. Kaya huwag ninyong susubukan ang mga kabataan. Ano ba? Katulad ni Bart Tarbas, siya namatay at age of 42 dahil sa lung cancer sa pamamagitan ng kanyang paninigarilyo. Kaya ang sabi dyan, this is one dying of lung cancer dahil sa kanyang paninigarilyo. Unti-unti, hindi tayo bibiglayin ni Satanas. Hindi ka bibigyan ni Satanas ng isang basong lason para inumin. Dahil makakalatang mo yung lason. Pero pag binigyan ka ni Satanas ng isang basong Diyos at tinatakan ng isang patang na lason, hindi mo makakalatang na yun yung lason at tinainumin mo. Ganun ang gagawin ni Satanas. Sa primero, sa umpisa, ito'y patigim-tigim. After ng patigim-tigim, ay mauhok na tayo doon. May isa-isang stick. Hindi natin namamalayan na kaysa kaha na tayo hanggang sa dalawang kaha ng sigarilyo. Kaya kapag hindi tayo tumigil, magkakaroon tayo ng lalasin at ang sisisi natin sino? Ang Diyos! Sasabihin natin pinapahiran tayo ng Panginoon. Pero hindi natin alam, tayo mismo ang may kagagawa ng ating mga karamdaman sa katawan. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, kung tayo magbabalik loob, kahit nakaranas tayo ng karamdaman, kung buong puso natin ipapasama natin sa Kanya, ang Diyos na mapagpatawad, patatawarin tayo at ang pagkasa sa kinabukasan, matatanggap pa rin natin. Hindi pa uli natin makapagin mga kaibigan, lalo na sa ating mga kabataan. Kung nauhok kayo sa ganitong mga bisyo, iwanan ninyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos para hindi ninyo maranasan ang ganitong karanasan na masakit at masakit na karanasan ng mga tao na daya ni Satanas at kanyang nililang para sisihin ang ating Panginoon. O, ang Panginoon, wala ibang iisip kundi makabuti tayo. Ang Diyos na Diyos ng pag-ibig ay tumatawag sa ating lahat. Iwanan ninyo yan. Magbalik loob kayo sa akin at kayo mapapabuti sa aking harapan. O, bakit napakahalaga sa Diyos na ingatan natin katawan? Bakit napakahalaga? Ang sabi ng talata sa 1 Corintios 6:19 and 20, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Anong sabi ko dyan? At hindi kayo sa inyong sarili sapagkat kayo pinili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo lang yung katawan, ang Diyos. Paano mo maluluwalhati ang Diyos kung Espiritu di patatanda sa ating puso? Hindi mo mapupuri ang Diyos kapag kayo lasing. Hindi mo mapupuri ang Diyos kung
sabi ng Biblia, kaya mga kapatid, ipinamamali ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na iniharap ang inyong mga katawan na isang buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. Naranasan ko ang pag-isip ko ng umaga hangover ako. At kapag may hangover ka, tamad na tamad ang iyong katawan. Ayaw mong bumangon, ayaw mong kumilos, dahil meron kang hangover. Pero pag pinagaya ka ulit, sarap kuminom ulit. Pampaalis ng hangover, iinom naman. Right? So yun